Good morning, Royal Class. What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating YouTube recorded vlog. Okay, magre-react tayo dito sa interview ng asawa ni Esperanza Cabral. Kathy Cabral or Catalina Cabral, mga kababayan, kasi parang ang daming red flags. Parang ang daming inconsistencies ng kanyang mga sinasabi. Parang kahina-hinala pong talaga. We're not accusing him of being part of what happened, kung ano man ang nangyari kay Cabral. Nahulog ba, hinulog, nagpatihulog? Well, hindi naman po bobo at mga syunga ang mga Pilipino. Sa ating obserbasyon, may kanya-kanya tayong opinion, pero karamihan sa atin ay pwedeng magsabi at makakapagsabi na parang hindi ito natural or aksidenteng nangyari. Parang may foul play, hindi ba? Kasi yung lugar na pinangyarihan, although sinasabi po ni Spokesari Roque na maganda naman talagang tambayan, pero napaka-peligroso. At anyway, ipinakita po ng ilang mga vloggers na ang mga nakaraang interview ni Cabral na siya po ay may fear of heights o meron siyang acrophobia. Ibig sabihin, takot ka sa matataas na lugar, 'di ba? Therefore, hindi ka tatambay. Fear makes you survive nga, mga kababayan, eh. Fear makes you live kasi iiwasan mo yung mga bagay at lugar or pangyayari na kinatatakutan mo. Kung takot ka sa gagamba, never kang, 'di ba, pupunta sa lugar na alam mong maaaring may mga gagamba. Kung takot ka sa tubig, hindi ka lalapit sa mga bodies of water katulad nga ng mga swimming pool, ilog. Kasi kanya-kanya tayo ng fear, mga kababayan. Hindi mo lalapitan yung kinatatakutan mong lugar. Eh, may takot ito sa heights, tas pupunta sa bangin, tas batuhan pala talaga ang ibaba. So, maya-maya konti panonoorin natin, mga ate at kuya, yung lugar na pinangyarihan, and also panoorin din po natin yung statement ng asawa na alam niyo, kung ako tatanungin niyo, mas maganda sana na hindi ito magpa-interview. Hindi strength ng ibang mga kababayan natin ang verbal communication, therefore hindi sila ready sa mga interviews. And ang lahat po kasi ay puwedeng pagdudahan, hindi ba? Kasi nga misteryo yung nangyari, eh. Parang feeling ng karamihan sa atin, hindi ito aksidenteng nahulog lang, lalo't kahit na depressed yung tao, malungkot, magulo ang isip, hindi siya tatambay sa lugar na yan. At kung talagang gusto niyang kitlin ang kanyang buhay, mga kababayan, hindi ito sa pamamagitan ng bagay na kinatatakutan niya. Sabi ko nga sa inyo, baka lumaklak na lang yan ng, 'di ba, napakaraming sleeping pills or maybe lumaklak ng lason or magbigte, pero hindi yung bagay na at saka kung may takot ka, mga kababayan, sa matataas na lugar, yan yung magpapahaba nga ng buhay mo kasi iiwasan mo ang matataas na lugar dahil takot kang mamatay. Tapos pupunta dun, ano yun, na-aksidente, nadulas, yung interview ng driver ganun din. Kinakikitaan din natin ng inconsistencies, kadudadudang mga pahayag. May mga tao, lalo na ang mga lalaki, na sablay po talaga pagdating sa interview. So mas maganda sana na hindi na lang 'di ba, nagpa-interview, otherwise pagdududahan pa sila. Kahit na posibleng wala silang kinalaman at dahil napalpak silang sumagot, yun pa yung magiging dahilan para sila pagdudahan, tama ba? Tikom mo na lang yung bibig mo. Ano ba yan? After all, media ang kumakausap sa'yo. Alam naman natin ang Philippine media ay bias. Minsan kakuntsaba pa yan ng mga demonyo kaya baka mamaya in-interview ka ng in-interview ay gamitin pa yung 'di ba, may ganyan, may ano ba yan, Miranda rights na tinatawag. Laging sinasabi ng mga pulis, "You have the right to remain silent." May karapatan kang tumahimik kahit sungalngalin ka ng mikropono ng mga media men. Wala silang magagawa kung hindi ka sasagot. No comment, no comment. Hindi ka nila puwedeng kulitin, okay? Kaya lang yung iba nga po kasi baka nga rin out of guilt or whatever, out of nervousness or out of frustrations dahil nga kamag-anak nila yung, or lalo yan kabiyak niya yung, nalaglag sa bangin at pumanaw. 'Di ba parang hindi na siguro nakakapag-isip ng tama or maybe, napipilitang magpaliwanag kahit hindi mo kailangang magpaliwanag. Lalo na itong asawa ni Cabral daw ay engineer naman at naging part din naman ng gobyerno. So, may aral ka.
Hindi ka katulad ng iba nating mga kababayang mangmang na hindi alam ang gagawin sa mga ganitong sitwasyon. Lalo pa 'pag ikaw ay nagluluksa, nawalan ng mahal sa buhay, wala ka dapat ganang magpa-interview. No, 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 no. Wala, hungkag ang isip ko or something. 'Di ba gano'n mga kababayan? Magulo isip ko, pausap, unawaan niyo na lang kami. Hindi ako ready magpa-interview. And also, baka magamit sa'yo yung mga sasabihin mo during that interview. You have the right to remain silent. You have the right to have a legal counsel. You have a right to choose your legal counsel. Kung hindi mo kayang mag-hire ng abogado, hahanap ang Estado or ang gobyerno ng Pilipinas ng abogadong tatayo para sa'yo at magbibigay ng protection para sa'yo or magsasalita on your behalf. Bakit ikaw ang nagpapa-interview? Meron ka bang dapat ipaliwanag? Mapaghihinalaan kang guilty. Tama? Now, panoorin natin mga kababayan yung pinangyarihan ng krimen. Kasi may nag-take ng video, and shoutout po sa may-ari ng video, pumunta doon sa lugar mismo. Eto po, panoorin nyo. Matarik kasi yung lugar eh. So, ano ba raw, tinatanong ng ating mga kababayan kung ano ba, nahulog ba siya? Or hinulog? May mga patong-patong na katanungan yan. Nga pala si Congressman Pulong Duterte gustong akusahan parang piniframe up na baka raw si Kong Pulong Duterte ang salarin sa pagtulak dito kay Cathy Cabral. Ating lahat na lang talaga, 'di ba? Lahat na lang ibibintang sa Duterte. Ano ibig sabihin niyan? Sino ba ang involved sa mga ghost projects? Ghost projects ba yung kay Congressman Pulong sa Davao? Nag-i-exist yung project. Pero yung ibang proyekto ng mga congressman buwaya na nasasangkot dito sa ghost project or flood control anomalies, parang hindi sila pinagbibintangan na. Diretso agad Duterte, mamaya pag-usapan natin. Meanwhile, panoorin po muna natin itong video ng bangin. Ano po? Napakataas nito. Sila yung mamamatay na lang, mahuhulog ko muna. Bato. Hindi natin alam kung nahulog o hinulog. Yun ang misteryo. Napakataas nito. Misteryo po talaga. Nahulog o hinulog. So napakaraming katanungan at magsusunod-sunod ang katanungan. Ang problema, itong asawa nung namatay ay nagpa-interview. Well, anong magagawa niya, 'di ba? Natural na pagbigyan niya, nandiyan ang media at siguro ayaw rin niyang, baka isipin ng marami na siya yung pinaghihinalaan o isa sa mga salarin nagpa-interview na lang. Kaso mo again mga kababayan, lalo sa mga kalalakihan, hindi nila strength ang interview. Maraming taong hindi naman sanay sa sa 'di ba ang mga lalaki gano'n, maraming men of few words. Ang mga kalalakihan hindi mahilig dumaldal. Tama? Ang kababaihan kahit papaano, sanay sa pakikipag-usap, sanay sa tsikahan, sanay sa maritesan, mas bihasa. At least karamihan sa mga kababaihan, strength ang verbal communications or communications. Ang mga lalaki hindi, ano lang, forma-forma lang yan. Kumbaga parang kakaunti, sabihin na natin 3 out of 10 ng kalalakihan lang ang madaldal. Hindi nakakalalaki ang pagiging madaldal. And maybe that's the reason why na kapag kami mga ganitong interview ay sumasablay ang kalalakihan sa pagsagot sa mga tanong. So pakinggan natin and unawaan nyo na lang kung puputol-putulin ko dahil kailangan ko agad bigyan ng reaction ang kanyang mga sasabihin base sa aking interpretasyon at mag-comment kayo dyan sa comment section mga kababayan kung tama ba or mag-a-agree kayo or pareho ba yung ating opinion sa kanyang sinabi. Let's listen. Walang audio. Delete. Okay. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon ang dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-release namin, magmadala namin sa Manila. Mm-hmm. Hanggang ngayon hindi pa gumagalaw yung papel . Sir, ang sinabi po kasi ay
nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Okay, niyo. sabi ko nga, ito na nakita naman, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Where nakita nila, tinignan nila kung ano yung tsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Alin? Yung, Ba't tayo papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na, yung sarili niya na hiwain mo pa? Mga kababayan, may mga naghihinala na baka hindi katawan ni Cabral yung nakuha sa bangin. Okay? Pero base sa unang sinabi niya, sa simula ng sinabi niya, nakita naman na o ipinakita na katawan talaga ni Cabral yon, ni Cathy Cabral or Catalina Cabral. So may mga nagdududa kasi na baka peke yung inilaglag. Baka ibang babae, tapos si Cabral magtatago, magpaparitoke na, magpapabago ng mukha para makaligtas na sa kanyang involvement sa flood control anomalies. Kasi nga po, dadaan pala lahat kay Cabral ang at sa kanya makikipag-usap ang mga politiko na may mga insertions, 'di ba? Or involved nga sa mga bidding, lalo na yung mga congressman na 'yan. So alam niya kung sino-sino ang mga nakinabang, nagkapera, nagkamal ng pera. At involved nga sa anomalya. Kaya kailangan siyang patahimikin. Biro mo yun, sinunog na ngayong DPWH office sa Quezon City. Nawawala rin yung mga computers or laptop ni Cabral. And now, nga pala ha, siguro pag-usapan natin sa susunod na vlog, pinipressure ang mga anak nila na ibigay, isurrender sa gobyerno ni Ngiwi ang mga gadgets. So maybe yung I have a feeling na pumunta si Cabral ng Baguio without bringing her phones. Maybe iniwanan niya sa residence nila, maybe in Manila, di ba? So, I think she's from Manila. Not sure if they are residing in Manila or maybe in Southern Luzon or wherever. I have a feeling na parang sila may Batanggenyo sa kanila, no? But that's just my speculation. Pero baka pumunta ng Baguio nga si Cabral, si Cathy Cabral na walang dalang gadget. Kaya siguro hindi rin siya matawagan ng driver nung tumambay siya doon sa bangin. Kasi hindi siya nagdala. Baka kasi mamaya may tracking device na or something yung phone, or maybe 'di ba madaling ma-track kung active yung phone niya, kung napaparing pa, kung nakaka-receive pa ng message, or maybe may load, or may, right? Or makakonect sa wifi or whatever, or mag-online siya, malalaman yung location niya. So siguro pumunta nga siya ng Baguio together with her driver, tapos wala siyang dinalang gadgets. So parang pinipressure or either yung gadgets niya ay nasa bahay or dala naman niya pero iniwanan sa hotel. Let's see, pakinggan natin yung asawa kung nahawak nila, no? Or masasagot niya dito. Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos bayaan lang, iiwan na lang ng mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang yun? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos ihiwain mo pa? Yeah, yung mga ganyang salita kasi parang na yan eh. Personal opinion mo na kung mawawala ka na sa mundo, ayaw mo nang babuyin yung katawan mo. Tama? Opinion mo yon. Preference mo yon. Ayaw mo nang ganun. Namatay ka na nga, ganun na, nagkalasog-lasog ka na, nabago ka na, nabasag na bungo mo, nagkabali-bali ka na, tapos kakalkalin pa yung katawan mo. Preference niya yon. Ayaw niya nang ganun kung itong lalaki, kung sakasakali. The same thing na ayaw niyang gawin yun sa asawa niya. Plus magpapasko, nabanggit niya nga rin dito, na gusto niyang iuwi yung labi ng kanyang asawa. So what do you think mga kababayan? Nakita naman na ng mga pulis. Ayun, may mga nakaporma sa likod niya. Nakita na ng pulis, nakita na rin ng media kung sino yung laman ng body bag. Kasi parang ganun yung unang part na sinabi niya eh. Nakita niyo na lahat ganun-ganun, tapos gusto niyo pang kalkalin or 'di ba? Ganyan na ngayon nangyari. Gusto nila na during the holidays, at least kahit bangkay na nasa kanila. Nakukuha ko naman yung point ni Kuya eh. 'Di ba?
shoutout sa iyo kuya, baka sakali mapanood mo 'to. Nakukuha ko yung ano mo, yung reason mo, yung dahilan mo kung bakit ayaw mo. Asawa mo 'yan, may karapatan ka diyan. Kaya lang again, public official yung asawa mo and baka may possibility na may foul play. So, i-disregard mo, isasantabi mo yung ano, yung hindi mo gusto na bibiyakin, titingnan, puputulan, tatanggalan ng kung anumang parte ng katawan ng asawa mo or what. Kailangang malaman, para to sa Pilipinas, kuya. So, magsasakripisyo kayo. Okay? Baka mamaya may foul play nga. Baka mamaya nilaso yung asawa mo. So, unawain mo kasi pagdududahan ka kung bakit parang ayaw mo. Bakit? Baka mamaya ibang babae pala yun, ibang katawan pala yun, or baka mamaya sangkot ka. Para hindi ka pagdudahan, hayaan mo na. Unless, i-voice out mo na wala akong tiwala sa magfo-forensic, baka lagyan nila ng droga yan, palabasin pang adik ang aking asawa. Baka lagyan pa nila ng lason, wala akong tiwala. Well, maybe kuya, during the forensic examination, dapat present ka. Or ang mga anak mo, or ang kapamilya nyo para mabantayan mo. May ganun kaya, i-allow kaya yan ng mga forensic experts sa mga kababayan kung talagang wala siyang tiwala. Pero wala na siyang choice. Kailangan talagang i-autopsy yung katawan ng kanyang asawa. Kasi baka mamaya, sinugi pala yan. At wag mo sasabihin kuya na, hindi, aksidente yun, nalaglag talaga yun. Kasi nga nagkausap kami niyan. Kailangan niyang mag-unwind something, ganun. At saka hindi ko kinakita ng asawa ko ng depression na magpapatiwakal yan. Na aksidente lang yan. At walang papatay dyan kasi yung driver, matagal na namin yung kasama sa bahay. Pwede ganun, no? Hindi gagawin ng driver na yan. Kahit pitpitin mo ang lahat ng bahagi ng katawan niya, hindi niya gagawin sa asawa ko yun. Kamag-anak, kasi pwede niya sabihin, wala yung kamag-anak namin, hindi niya gagawin yun. But still, kahit ganyan ang dahilan mo, papayagan mo to na na mangyari ang autopsy. Pero kung may tinatago ka sa ganyan pangangatwiran mo, pagdududahan kang talaga. No? Let's continue. Para lang ano ang dahilan na wala naman sila nakitang foul play. Ayun, wala raw nakitang foul play. Hindi naman pwede makita kuya na sa physical appearance lang. Ang foul play, hindi naman pwedeng may tama ng bala. Okay? Okay, nagkanda bali-bali ang buto, nabasag ang ulo. Porke walang tama ng bala, wala ng foul play, malay mo nga nilason. Malay mo pinainom ng pampalasing, pampalango, pampadepress or what, pamparelax ng muscle, and then, or maybe may droga, para feeling niya, superwoman siya, lumipad siya dun sa bangin, we don't know. Also yung mga barog, kahit na ikaw may pasa-pasa, or malay mo hinataw sa ulo yung asawa mo. Hindi pwedeng titingnan mo lang sa itsura ng bangkay. Kailangan alamin ang loob kung ano ang mga contaminants or what. Baka mamaya may saksak yung asawa mo. Hindi lang yung tipong, 'di ba, yung tawag yun, bruise ng bato or what dahil lang sa pagbagsak, or maybe natusok ang katawan dahil lang sa mga sanga-sanga ng kahoy dun sa bangin. Baka mamaya I don't know. Let's continue. Kahilingan po kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno sobra yung yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Ngayon, Tapos ayan ang nangyayari. Gusto Sabi po niyo ko- magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay ng... Ako saan galing rin sa trabaho Galing rin sa gobyerno mm, Kaya nga lumabas ako sa gobyerno Sir, gano'ng kasakit sa pamilya nyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa nyo? Ayun nga. Ayun na nga 42 years ganyan ang nangyayari. Galing na sa bibig mo kuya. Matagal na nalilibihan ng asawa mo, pero ganyan ang kinahinatnan. Edi pumayag ka na i-autopsy yan. Kumbaga, may minentain na kredibilidad ng asawa mo, tas ganito ang kahantungan, imbis na magretiro at mag-enjoy ng benefits, baka may foul play. Or baka, di ba? Ganyan na nga paninilbi ng asawa mo, maayos na umupo, nagtagal yan kasi matino, tapos pinatay. Abay, mas lalong dapat mong ipa-autopsy.
Ba't ayaw mo? Kung ayaw mong pagdudahan, pumayag ka. Wala naman siyang magagawa yata. We'll see. Nagluluksa Nandito po kami kayo. para ano eh. Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami, tapos ito ang maramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung, Oo. yung mukha nung asawa niyo. Oo. Yun. Kilala ng anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahulog Oo. niya. Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Mm. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano eh, sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi ka may attorney ka, ibahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kaming mag-asawa, iba yung namin, pareha kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional jealousy. Apo. Kaya umalis ako sa gobyerno. So, ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa, makasama ko na, asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayoko. Kasi, kaya ayoko ano yung mga anak ko, mahubuli sila. Ito ang problema mga kababayan kapag ang may control ng conversation ay yung interviewer. Okay? Parang kung saan-saan na lang yung sagot ng interviewee. Kailangan ang may control dito. Although dapat naman talaga ganun mga kababayan. Sa isang interview, dapat yung interviewer magaling talagang magtanong. Pero dapat hindi rin yung parang bibing bulag yung tinatanong mo. I-guide mo rin naman. Or kung hindi mo i-guide, ayan, ang nangyayari mga kababayan, kung ano-ano na yung mga sinasabi ng tinatanong, mapagdududahan ka kuya, ba't ayaw mong pumayag? Right? Mabubuli pa raw yung mga anak niya. Sinong eng-eng ang mambubuli ng anak mo? Namatayan kayo. Tama? Nagkatrabaho ng maayos. Maybe mabubuli kung mapatunayang guilty of, 'di ba? Tawag dyan, of coercion or what? Or may partisipasyon din sa anomalya sa nakawan, baka tumanggap ng kickback eh. So, pwedeng mabuli yung anak. Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Nila wala yung pipirman doktor. Sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka nga lang, makakalaman mo DNA ng ano, di ba? Para napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Kuya, patanggalan mo ng buhok, pwede na yun for DNA test. Huwag ka nang kumontra. Kasi kaya siya kumukontra mga kababayan, ang tingin ko ay gusto lang niyang iuwi at gusto nilang maglamay. Kaya siguro gusto rin nilang ilibing bago pa mag-Christmas para kahit papano hindi sobrang malungkot ang kanilang Pasko. Mahirap yun magki-Christmas tapos may nakaburol. So siguro ibuburol nila ng 3 araw. Anong petsa na ngayon? 20 na ng Disyembre, kaya pang iburol at may palibing bago ang Christmas. Tapos yung kanyang frustrations ay nanggagaling sa ang daming requisitos, ang daming proseso, ayaw pang ibigay yung bangkay ng asawa sa kanila. Well, sir, mahirap ang sitwasyon nyo ngayon, para hindi mapagdudahan na ibang tao o ibang bangkay yung nakuhang yun. Anyway, ang mga pulis naman ang mananagot Ang mga pulis naman ang makakapagpatunay na asawa niya yun. Right? Picture nila kumpara sa mga photos ni Cathy Cabral. Di yun na yun. O imposible na mga pulis hindi maka-recognize ng magkamukha, hindi ba? So, kaya lang sir, dahil na ayaw mo na ipa-autopsy, pinagdududahan tuloy na baka ibang babae yung bangkay na nakuha. So, hanggat maaari, although mahirap para sa pamilya nyo na hindi kayo makakapag-grieve baga or makakapagluksa na katulad ng ibang mga nawawalan ng mahal sa buhay, magsasakripisyo talaga kayo kung gusto nyo ng hustisya. Hindi yung tatalo na kayo sa conclusion na wala, aksidente lang yun,
Paghihinalaan kayo. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung Hindi. asawa niyo? Accidental? Aksidente siguro, aksidente yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung ano eh. Before that day eh. Tumatinong Ano po yung ko. napag-usapan niyo, sir? Wala, nag-usap lang yun. Sabi, mag-anuan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin nung ICI meeting, yung hearing, yung 15. Then sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo nagpapakailaman sa trabaho yan eh. Hindi ako nakikialam ng trabaho eh. Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget Ano? po? Yung, Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi inasikasa ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinole. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi kung pa namin yung gamit, siyempre una kasi namin yung tao. Okay. Sige, sir. Maraming. Magsinungaling man si kuya at hindi, normal sa lalaki ang magsinungaling, right? Men are born to lie. Maybe na-receive na nila yung gadgets ng asawa and ayaw nilang ilabas kasi maraming pwedeng gawin para may i-frame up. Kasi gustong i-retrieve ng ombudsman. Ang nangyayari kasi ngayon mga kababayan, parang gusto na naman nilang mag-supersede. Parang ang nag-iimbestiga nito ay ang kapulisan ng Baguio eh. Pero nagre-react na agad ang ombudsman, nagsasalita na kaagad. Okay? Yan, si Narimulya, parang ang defensive ni Narimulya, hindi lang si Kuya. Okay? Maybe ayaw nilang mapakialaman yung gadget ng asawa dahil baka mamaya maraming pwedeng paggamitan. Ito, tingnan nyo tong, teka, nasan ba? Dali Baka mamaya gamitin pa sa mga Duterte. Piniframe up nga si Pulong eh. Baka mamaya gamitin pa sa Duterte yung laban sa kay Pulong Duterte yung gadget. Hindi natin alam. Okay? Wala kasi tayong tiwala sa gobyernong nakaupo. In as much as we want, mga ate at kuya, na sumunod sa tamang proseso yung asawa na isurrender mo yung cellphone, kaso mo ang pagbibigyan ng gadget ay hindi katiwa-tiwalang mga tao. Maybe hawak na nila yung phone. Pinipressure kasi pati anak niya na isurrender daw yung cellphone dahil nga kailangan sa investigation. Kaso mo yung nag-iimbestiga nga, mga kayo na hinala rin. Mas peligrosong kalaban kasi right? Ang mga nasa power ngayon. Kaya si kuya, ayaw niyang baka yun yung dahilan niya, no? Baka lagyan nila ng droga ang katawan ng asawa niya. Hindi kilala niya ang asawa niya, hindi ganun. We don't know. Ano ang stand nyo dito mga ate at kuya? Papayag ba siya na kung ano man ang gawin ng mga nasa gobyerno sa katawan ng asawa niya ay gawin na lang? Or mag-move on na lang siya? Or ang pamilya niya? Ito ang mga possibilities kapag sinorender mga kababayan ang gadget. Replacement corpse for her to escape. Ano to? Mga posibilidad ng nangyari. Baka pinaltan yung bangkay para makatakas yung kabral. Kita mo kuya, pinagdududahan din na baka tumakas yung asawa mo and ayaw nyo ipa-autopsy at ipa-DNA. Kadali naman ng kuya kahit kuko nga Kuko, buhok, okay na. Bigay nyo. Pero dinadaan kasi sa bureaucracy, yun din ang problema mo. Yung kabagalan baga ng proseso. Okay, sige, kumuha kayo dyan, pero gaano pa katagal? Gusto na namin iuwi ang katawan ng asawa ko. O kung gusto nyo ng DNA, gumupit kayo ng buhok tapos. Ganun lang naman Murdered, then laptop
phone embedded with fake info to push someone. Yun ang sinasabi ko. Ito yung posibilidad ng nangyari. Pwedeng iba yung bangkay na nahulog, pwedeng pinatay, tapos kinukuha yung laptop or cellphone at lalagyan ng mga peking impormasyon para pagbintangan ng kung sino man katulad ni Pulong Duterte. Possible outcome, others will confess out of guilt, then may mga mamamatay na mga kaibigan, others will hide and won't confess for the sake of safety. Ang hirap ng sitwasyon. Anong dapat gawin ni Kuya? Pumayag sa autopsy or ipagpilitan na maiuwi ang bangkay ng asawa? Nag-aalala rin yung iba, baka ipakremate niya o ipakremate ng pamilya nila para hindi na makita ang itsura. Kung iyan ay nakaburol, mga kababayan, hindi ma-recognize sa mga kilala. Hindi, yun naman talaga yun, tama? Pero kung cremation, at ang idadahilan din, kasi hindi na maano yung mukha, durug-durug na ang katawan, bakit pa ibuburol lang ganun kung kitang-kita yung damage, no? Sunugin na lang. Para kang may tinatago. Ano ang opinion nyo mga kababayan? Involved kaya yung asawa sa nangyari kay Cabral? Or normal lang yun na reaksyon ng asawa? Pa-comment po sa comment section and mag-like and subscribe din po kayo.